Welcome sa Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Sa mundo ng pagmamanok na ating kinahihiligan, ay may dalawang terminong madalas marinig, chop suey at hybrid. Magkahawig sila dahil parehong may halong dugo ng iba't ibang lahi, pero maliban sa magkaiba ang paraan ng pagbuo at layunin, ay madalas nagiging negatibo ang impresyon ng mga manok na kung tawagin ay chop suey. Ang tanong, ano nga ba ang pinagkaiba ng manok na chop suey sa manok na hybrid? Ang chop suey na tawag sa manok ay ang uri ng manok na maraming halo na dugo ng iba't ibang lahi at hindi na matukoy ang eksaktong bloodline. Maaaring may 3, 4 o higit pang lahi ang nakakarga sa dugo nito. Walang malinaw na breeding program. Hindi na alam ang eksaktong persuntahe ng dugo ng bawat lahi. Karaniwang resulta ng sunod-sunod na crossbreeding sa loob ng maraming taon. Kung sa maikling salita, bara-bara ang pagkagawa sa kanila. Dahil sa may 4 o mahigit pang bilang na bloodlines ang nakakarga sa dugo nito at wala ng control sa blood percentage, kadalasan tatawagin na itong chop suey. Bagamat negatibo ang madalas sabihin ng nakararami sa mga manok na chop suey, pero huwag ka dahil may mga chop suey na minsan ay as magaling pa kaysa puro o high. Ang problema nga lang ay mahirap itong makuhanan ng consistent na palahi dahil hindi kontrolado ang genetics. Kaya kadalasan na lumalabas sa mga pasisiw na nagmula sa manok na chop suey ay hindi consistent kahit sila ay magkakapatid. Pero kadalasan merong isa na mas mabilis kaysa isa, may isa na matapang at may isa na duwag. Pagdating naman sa aktual na sayawan ay paiba-iba ito ng galaw dahil sa genetic mix kaya mahirap mapredict. Swerte na lang kung makailang beses na mananalo, kaya sinasabi ng mga nag-aalaga nito na nakachamba sa timpla ng dugo. Bilang ehemplo ay ito ang isa pang malinaw na eksplanasyon ng isang napakagaling na magmamanok na si Attorney Ryan Abrenica. Inconsistency in looks and appearance. Sa madaling salita, mga manok na iba-iba ang itsura. Iba-iba ang laki, iba-iba ang kulay, at iba-iba minsan ang kulay din ng paa. Hindi lang ng balahibo. Kayo halimbawa ay bumili ng kelso o mga roundheads. So typically, ang kelsos and roundheads should be reds, no? Not unless mga white kelso ang pinag-uusapan. But we are talking of red kelsos and then the roundheads, which are typically reds. Pagdating ng mga manok at ibinread mo, ay naglabasan kaagad ang iba-ibang kulay, no? May lumabas na puti, may lumabas na talisayin, may bulik na lumabas. 1,000% ang iyong nabiling manok ay chop suey ang linyada. Ngayon, ang tanong, may mga alaga ka bang manok na chop suey pala pero hindi mo lang nalaman? Samantala, ang hybrid manok ay resulta ng planadong cross ng dalawang magkaibang bloodlines upang makuha ang pinakamahusay na traits ng bawat isa. Sa paggawa nito ay dalawang pangunahing bloodlines lang ang pinagsama. May control sa percentage ng dugo. May malinaw na breeding program. Ginagawa ito para makuha ang tinatawag na hybrid figure o mas malakas na katangian in overall. Halimbawa, sa kombinasyon nito ay 50% kelso, 50% hatch o di kaya'y 75% sweater, 25% roundhead. Sa paraang ito ay malalaman ng breeder ang eksaktong kombinasyon. Ginagawa ito para pagsamahin ang mga magagandang katangian. Hindi ibig sabihin na kapag ang mga manok mo ay chop suey ay wala ng pag-asa ito. Meron din naman, kaso yun nga lang kagaya ng sinabi natin kanina, ang consistency ay hindi mataas ang porsyento dahil mahirap matrace ang pinanggagalingan ng lahi, hindi kagaya ng hybrid na alam mo kung ano ang ginawa mong kombinasyon kaya mas mataas ang porsyento na malalaman mo na kung ano ang magiging resulta ng mga sisiw nito paglaki. Ang tanong, alin ang mas gusto mo? Chop suey o hybrid? Inyong
mong napanood ang isa na namang edisyon ng ating presentasyon sa channel na Derasa. Para siguradong updated ka sa mga video uploads ng ating channel ay siguraduhin nakasubscribe ka na at naklik ang all sa notification. Hanggang sa muli na naman nating upload dito sa channel na Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas.